Magandang araw mga bata! Lalo't higit sa ating mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Kamusta? Maayos at matatag na katawan? Meron tayo niyan. Sapat na lakas, bilis at liksi sa pagkilos? Nasa atin yan. Talas ng isip upang magampanan ang mga pang-araw-araw na gawain. Taglay natin yan. Kaya ano pa ang hahanapin natin? Dito lahat yan matututunan sa asignaturang Edukasyong Edukasyong Pangkatawan. Halika, sama-sama nating lakbayin ang mga daan upang makamit ang kaalamang matututunan sa pagpapalakas ng katawan. Isip ay patalasin, kataway ating palakasin. Sa asignaturang Edukasyong Pangkatawan, halina't maglaro at kataway banatin. Ako nga pala si Teacher Robbie. At ako naman si Teacher Jelly. Kami ang makakasama ninyo sa pagtuklas ng makabagong kaalaman sa pagpapalakas ng katawan. Handa na ba kayong maglaro mga bata? Ako, handa na. Ano pang iniintay nyo? Tara na! Noong nakaraan, natuklasan natin na ang mga pangunahing kaalaman sa larong agawan base at agawan ng panyo. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang pangunahing kaalaman sa larong lawin at sisiw. Sa pagtatapos ng aralin na ito, inaasahang matutukoy mo ang mga larong nakatutulong sa pagsasanay ng physical fitness components. Maipaliliwanag mo ang mga sangkap ng kakayahang pangkatawan na napapaloob sa larong lawin at sisiw. Maipaliliwanag mo ang kalikasan at kaligiran na may kinalaman sa larong ito. Maisasagawa mo ang iba't ibang mga kasanayan na napapaloob sa larong ito. Maipakikita mo ang kasiyahan ng pagsisikap at paggalang sa iba habang nakikilahok sa mga pisikal na gawain. Ang bago nating aralin ay dinisenyo at sinulat para sa iyo upang matutunan mo ang isa sa mga larong Pinoy na tinatawag na lawin at sisiw. Alam niyo ba ang pinagmulan ng larong lawin at sisiw? Halina't samahan niyo kami sa pagtuklas sa pinagmulan ng larong lawin at sisiw. Ating pakinggan ang kwento tungkol sa larong ito. Noong araw, magkaibigan si Inahing Manok at si Lawin. Minsan, nanghiram ng singsing si Inahing Manok kay Lawin upang gamitin niya sa piyesta sa kabilang nayon. Naroon si Tandang at ibig ni Inahing Manok na maging maganda sa paningin ni Tandang. Tinanggal ni Lawin ang suot niyang singsing at ibinigay niya ito kay Inahing Manok. Ingatan mong mabuti ang singsing ko, Inahing Manok. Napakahalaga niyan sapagkat bigay pa iyan sa akin ng aking ina, bilin ni Lawin. Maluwag sa daliri ni Inahing Manok ang hiniram na singsing, ngunit isinuot pa rin niya ito. Kinabukasan, isinuot niya ang hiram na singsing at pumunta sa kabilang nayon. Maraming bisita ang dumalo at nagsasayawan na nang dumating si Inahing Manok. Nang makita siya ni Tandang, niyaya kaagad itong sumayaw. Tumagal ang sayawan hanggang sa nakatulog na si Inahing Manok. Kinaumagahan, napansin ni Inahing Manok na nawawala na ang hiniram niyang singsing kay Lawin. Takot na takot si Inahing Manok na baka tuluyang mawala ang hiram na singsing. Kaya hanap dito, hanap doon, kahig dito, kahig doon ang ginawa ni Inahing Manok. Hindi niya nakita ang nawawalang singsing. Nang malaman ni Lawin ang pangyayari, galit na galit ito at sinabi na kapag hindi makita ni Inahing Manok ang singsing, ay kukunin at dadagitin niya ang mga sisiw ni Inahing Manok. Araw-araw ay naghahanap si Inahing Manok ng nawawalang singsing. Maging ang iba pang Inahing Manok ay tumutulong sa paghahanap upang hindi dagitin ni Lawin ang kanilang mga sisiw. Ngunit hindi pa rin nila nakita ito hanggang tuluyan ng magalit si Lawin kay Inahing Manok. Magmula noon hanggang sa kasalukuyan ay di pa nakikita ang nawawalang singsing kaya dinadagit pa ni Lawin ang mga sisiw ng Inahing Manok. Nagustuhan niyo ba ang kwento mga bata? Magaling! Ilabas muna ang inyong lapis at papel. Humanda sa unang sabak sa pagpapalakas ng isip at katawan. Ito ang una nating pagsasanay. Sagutin ang mga tanong batay sa kwentong napakinggan. Unang tanong. Ano ang bagay na hiniram ni Inahing Manok kay Lawin? Ang tamang sagot ay singsing.
Pangalawang tanong, bakit ito hiniram ni Inahing Manok? Saan siya pupunta? Ang tamang sagot ay upang gamitin niya sa piyesta sa kabilang nayon. Ikatlong tanong, ano ang ibinili ni Lawin kay Inahing Manok tungkol sa hiniram niya? Ang tamang sagot ay, ingatan mong mabuti ang singsing ko, Inahing Manok. Napakahalaga niyan sapagkat bigay pa yan sa akin ng aking ina. Bili ni Lawin. Ikaapat na tanong, ano ang naging reaksyon ng Lawin nang malaman na nawawala ni Inahing Manok ang kanyang hiniram? Ang tamang sagot ay, galit na galit. Ikalimang tanong, ano ang naging kabayaran o kapalit ng pagkakawala ni Inahing Manok sa gamit ni Lawin? Ang tamang sagot ay, kukunin at dadagitin niya ang mga sisiw ni Inahing Manok. Mga bata, lahat ba kayo ay nakakuha ng tamang sagot? Mahusay! Tunay na napakayaman ng ating kultura, mga kwento at pabula. Dahil sa pagiging malikhain nating mga Pilipino, nabuo ang isang laro mula dito. Halina at alamin kung paano ito laruin. Mga alituntunin sa paglaro ng Lawin at Sisiw. Una, bumuo ng 6 na pangkat na may bilang na 10 o higit pa. Dapat pantay ang bilang ng manlalaro sa mga pangkat. Ikalawa, maglaban-laban ang pangkat 1 at pangkat 2, pangkat 3 at pangkat 4, pangkat 5 at pangkat 6. Ikatlo, ang magulang na nagsisilbing guro ang magbibigay ng hudyat sa pagsisimula ng laro na siya rin ang tatayong tagahatol nito. Ika-4, pumili ng pinakamalakas sa mga manlalaro na siyang magiging leader o nasa unahan ng hanay. Ika-5, mamili rin ng isa pang maliksing manlalaro na siya ring nasa hulihan ng hanay. Ika-6, ilalagay ang 2 kamay sa baywang ng kasunod na manlalaro at kailangang higpitan ang pagkakahawak nito. Ika-7, lagyan ng panyo sa likod malapit sa baywang ang huling manlalaro ng bawat pangkat. Ika-8, kailangang nakahanay ng maayos ang bawat pangkat bago umpisahan ang paglalaro. Ika-9, sa paghudyat, magsisimulang iikot ang bawat pangkat at sisikaping maagaw ng leader ang panyo na nasa likod ng huling manlalaro sa pangkat ng kalaban. Kapag naagaw ng kalaban ang panyo, bigyan sila ng puntos. Ika-10, ang makakuha ng mataas na puntos ay siyang panalo. Paalala mga bata, ito ay magsisilbing gabay sa paglalaro sa hinaharap. Kung sakaling magkakaroon kayo ng pagkakataon na laruin ito, siguraduhing sumusunod sa alituntunin pinatutupad ng kagawaran ng kalusugan sa pag-iwas sa pagkahawa at pagkalat ng COVID-19. Bilang paghahanda sa paglalaro ng Lawin at Sisiw, mainam na magsagawa muna ng ilang mga ehersisyo upang maihanda ang katawan. Nakatutulong din ito upang maiwasan ang mga injury o aksidente habang naglalaro. Maihahanda nito ang ating mga kalamnan sa mga mabibigat at pangmatagalang gawaing may kinalaman sa laro. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng laro ay ating makikita ang ilang skill-related fitness. Una ay ang liksi, ang kakayahang magpalit o mag-iba ng posisyon ng katawan ng mabilisan at naaayon sa pagkilos ng isang tao. Agility ang ibang termino dito. Ikalawa ay ang bilis, kakayahan sa mabilis na paggalaw ng katawan o ilang bahagi ng katawan. Speed ang ibang termino dito. Ikatlo ay ang tatag ng kalamnan,
kakayanan ng mga kalamnan na matagalan ang paulit-ulit at mahabang paggawa. Muscular endurance ang ibang tawag dito. Ika-4 ay ang tatag ng puso at baga. Kakayahang makagawa ng pangmatagalang gawain na gumagamit ng malakihang mga galaw sa katamtaman hanggang mataas na antas ng kahirapan. Cardiovascular endurance ang ibang tawag dito. Muli nating alamin kung ano-ano ang skill at health-related fitness na ginamit sa larong ito. Liksi, bilis, Tatag ng kalamnan, tatag ng puso at baga. mahusay! Ngayon, nalaman na ninyo ang mga skill and health-related fitness na ginamit sa larong lawing at sisiw. Mga bata, narito ang sunod nating pagsasanay tungkol sa paglalaro ng lawin at sisiw. Handa na ba kayo? Tukuyin kung wasto ang bawat pahayag. Isulat sa sagutang papel ang tama o mali. Para sa unang bilang, ang pangkat na bubuuin sa larong lawin at sisiw ay kailangang may pantay na bilang. Ang wastong sagot ay tama. Para sa ikalawang bilang, ang pinakamalakas na manlalaro ay dapat ilagay sa hulihan ng hanay. Ang wastong sagot ay mali. Para sa ikatlong bilang, hintayin muna ang hudyat ng tagapagpadaloy ng laro bago magsimula ng dagitan. Ang wastong sagot ay tama. Para sa ika-4 na bilang, kailangang maliliksi ang bawat miyembro upang manalo sa laro. Tama. Para sa ika-5 bilang, ang may pinakamababang puntos ang tatanghaling pangkat na nanalo. Mali. Batay sa iyong natutunan sa aralin, sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Isulat ang mga ito sa iyong kwaderno. Sagutin ito sa loob ng 3 hanggang 5 pangungusap. Para sa unang katanungan, kung ikaw ay maglalaro ng larong lawing at sisiw, ano-ano ang mga kakailanganin mo? Ikalawang katanungan, ano-anong mga kasanayan na napapaunlad mo sa paglalaro ng lawin at sisiw? At para sa huling katanungan, ano-anong magagandang kaugalian ang natutunan mo sa paglalaro? May mga laro na nakatutulong upang mapalakas ang ating pangangatawan. Nalilinang nito ang iba't ibang kasanayan upang maging aktibo tayo sa mga gawain. Ang bilis at liksi ay iilan lamang sa mga kasanayan na nalilinang sa larong lawin at sisiw. Ang larong lawing at sisiw ay isa ring laro na tumutulong sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagiging mabilis at maliksi. Nagagamit din dito ang lakas at tatag ng kalamnan. Tinatawag din ang larong ito na Touch the Dragon's Tail, Hablutin mo ang buntot ko at iba pa. Sa paglalaro nito, kailangang maging listo at maliksi upang maagaw ang panyo. Kailangan ng mga sisiw ang proteksyon katulad ng isang manlalaro. Layunin ng inahin na iiwas ang kanyang mga sisiw mula sa kamay ng mga lawin. Ngayong alam na natin ang mga pangunahing kaalaman sa larong lawin at sisiw, Sumulat ng 2 talata na maglalahad ng iyong mga natutunan tungkol sa aralin ito. Gawin ito sa isang malinis na papel. sa wakas, isa na namang nakakaaliw na laro ang ating natutunan at natapos ngayong araw. Naway marami kayong napulot na aral mula sa amin. Maraming salamat sa inyong pakikiisa. Hanggang sa muli, ugaliing sumubaybay sa DepEd Teleklase na kung saan karunungan at kasiyahan ang makakamtan. Paalam!